Here are my top 10 na pwede mong gawin para magkaroon ka ng another source of income besides Forex. So, ready ka na? Let's go! Sa mga previous videos ko, lagi ko sinasabi na huwag tayong mag full-time Forex trading, okay? Sobrang konting oras lang talaga yung kakainin yan. 30 minutes a day nga lang, pwede na talaga. More than enough na. So bago pala tayo mag-start, itong 10 na sasabihin ko, hindi to necessarily lahat ginawa ko. Yung iba dito, wala akong experience talaga. Pero ito yung madalas kong naririnig na pwede talaga. Kaya mahirap naman kung mag full-time trader tayo. So anong gagawin natin sa may ibang oras, di ba? Either tambay lang tayo or baka mag-computer lang tayo or what, di ba? So kung wala man tayong gagawin sa mga ibang oras other than trading, so why not pagkakitaan natin yung mga oras na yun? Number 1, freelancing. So, depending on your skills, pwede ka mag-offer ng mga services such as writing, graphic design, programming. Pwede ka rin kumuha ng account sa mga websites katulad ng Upwork and Fiverr. So, kagandahan sa freelancing ay hawak mo yung oras mo and at the same time, hawak mo rin yung mga clients mo. Ikaw bahala kung anong klase ng clients yung gusto mo maka-work with. Ikaw rin bahala kung paano yung gusto mong payment terms. Gusto mo ba hourly or daily or monthly? Na another source of income. Number 2 is affiliate marketing. So, ano ba yung affiliate marketing? Ang kinagandaan ka sa affiliate marketing, ibebenta mo yung products ng iba and then you earn a commission. So, for example, may gusto kang isang shirt or kahit anong product, papakita mo lang yun sa channel mo, TikTok, and anything, and then papagmayabang mo lang. And kapag merong may gusto, ang gagawin lang nila, i-click lang nila yung yellow basket. And every time may bumili galing doon sa yellow basket na link mo, magkakaroon ka ng commission. So, ganyan kalupit ang affiliate marketing. So, hindi lang natatapos dyan. Marami pang ibang ways para kumita sa affiliate marketing. Number 3 is dropshipping or e-commerce. Ang kagandahan din ito is mag-setup ka lang ng online store or online website kung saan doon mo ilalagay yung mga products na binibenta mo. Pero ang kinagandaan dito, not necessarily mapupunta sa yung mga inventory. Okay, bibenta mo lang din yung products ng iba. Lalagay mo sa website mo, pag may bumili, sasabihin mo lang sa kanila na may bumili. Okay, yung kinagandahan, sila na yung magpapadala, sila na yung mag-aasikaso at maugulat ka na lang, magkakaroon ka na rin ng commission. Number 4 is teaching a course. Okay, parang ginagawa ko, di ba? Hindi lang ako forex trader, nagtuturo din ako ng forex trading. So, kumikita rin ako sa courses. So, ang kinagandaan dito kasi is, sineshare mo yung kung saan ka magaling, kung ano yung mga forte mo, kung ano yung specialty mo. And at the same time, kumikita ka, di ba? And at the same time, natutulungan mo yung mga tao. So, kung saan ka pwede mag-upload ng mga courses, pwedeng sa Udemy, sa Teachable, or sa Coursera. Number 5, blogging or vlogging. Pwede ka mag-start ng vlog, gumawa ka ng website mo, sobrang dami kumikita ng malaki dahil lang sa pagsusulat nila. Or kung di ka naman magaling magsulat or ayaw mo magsulat, pwede ka naman gumawa ng vlog, which is yung ginagawa natin ngayon, di ba? Pwede ka mag-upload ng mga videos mo sa YouTube. Eh, nakagandahan nun, pag-usapan mo lang din kung ano yung mga topics na passionate ka about. Di ba? Pag-usapan mo lang din yung mga experience mo and everything. Pwede ka ma-monetize through ads or yung kayo na pinag-usapan natin, yung affiliate links. Number 6 is real estate. Ito, kung magaling ka magbenta, marami kang kakilala or marunong ka mag-FB ads or may YouTube channel ka or meron kang blog, pwede mong gamitin yung mga platforms na yun para makapagbenta ka ng real estate. And ang kinagandaan dito, kung wala ka namang license to sell, pwede kang makapag-partner sa isang real estate broker. Mag-usap na lang kayo kung paano hatian ng komisyon, di ba? Pwedeng sa'yo mga galing client, siya mag-asikaso ng papers and everything. Then, pag nakabenta ka ng, let's say for example, 5 million pesos na worth ng bahay, di ba? Let's say merong 5% commission or less than 5% kasi hati kayo. Okay na okay. Kumbaga, maka-isa ka lang per month, buhay ka na. Number 7 is magkaroon ka ng full-time or part-time job. So, depende lang kung ano yung mga gusto mong trabaho. I'm sure, alam mo saan pwede maghanap. Ikaw bala kung anong industry, sa food ba, sa engineering ba, or anything. Basta make sure na nag-enjoy ka sa work mo. And hindi masyadong stressful. Kasi pag masyadong stressful, baka hindi ka na makapag-trade or kapag magti-trade ka na, sobrang stress ka na. Number 8 ay digital products. So, ano yung mga klase ng digital products or digital designs or anything na pwede mong ibenta na willing bumili yung mga tao. So, naalala ko, way back, may mga nagbebenta ng how to be good in Farmville, mga ganyan. How to be good in Dota. So, anything na pwede mong sulat, tapos pwede mong ibenta. Make sure, syempre, na valuable ito. Number 9 is you can teach your skill. Okay, so for example, magaling ka na basketball player, o magaling ka na coach, di ba? Pwede ka magturo ng basketball.
Or kapag magaling ka magsayaw, pwede ka mag-offer ng mga dance classes. Or kapag magaling ka sa mga musical instruments, di ba? Or magaling kumanta, pwede ka mag-offer ng mga lessons. So kung ano man yung forte mo, saan ka magaling, di ba? I-offer mo na ituro lahat yun. Siyempre, sa simula, baka wala kang client, di ba? Mahirapan ka maghanap. So maghanap ka sa mga kakilala mo na maliit lang muna yung bayad. And then kapag napagaling mo sila, di ba? Meron ka ng testimonial doon na, ito napagaling ko. Di ba? So pwede ka na mag-reach out sa mga cold audience mo. Ibig sabihin yung mga hindi kakilala. So mas titiwalan sila sa'yo kasi nakita nila na nagpo-produce ka ng results. And lastly, number 10, gumawa ka ng sarili mong small business. Okay? So bakit small business? Bakit hindi agad big? Siyempre, kung hindi ka pa naman nagbe-business, maganda mag-start small ka muna. Depende kung anong gusto mong simulan na business, pwedeng product-based, pwedeng service-based. Basta make sure kung saan ka passionate and saan ka magaling. Basta make sure, pag meron kang other source of income and gusto mo talaga may successful sa forex trading, make sure mo na hindi masyadong stressful yung other source of income na yun. Okay? Para syempre, meron ka pang extra bandwidth or may extra brain cells ka pa kapag magte-trade ka ng forex. Remember, very important, quality of life pa rin. If you have a great quality of life, okay, madali na magbo-bloom. Diba? Kung ano man yung hawakan mo. Kung business man yan or forex trading or anything. So, anong tingin nyo dito sa ganitong klaseng content? Gusto ko na kasi mag-explore ng hindi lang basta-basta how-to ng forex trading. Gusto ko pakita sa inyo kung ano talaga yung pinaka-lifestyle, ano yung pinaka-buhay ng isang na 30-minute trader. Comment nyo lang. So, yun lang. Kita-kits tayo sa next video.